Plano ng Department of Agriculture na pag-aralan pa at posibleng irebisa ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa karneng baboy para mapababa ang presyo nito ng walang nalulugi. Yun ang ulat ni Vel Custodio. Pansamantalang ihinto ng Department of Agriculture ang implementasyon ng maximum suggested retail price sa mga karneng baboy para mas gawing epektibo ang mga hakbang sa pagpapababa ng presyo nito. Regarding MSRP, so I'll give you a hint, it will be lifted, but while we are studying on how we can implement the MSRP, okay? So, ang tawag dito, one step backward and two steps forward. So expect a possible revision ng MSRP, holding it for the meantime while we're studying on how to make it real effective MSRP. Sinabi ni DA Undersecretary for Livestock Constantine Palabrica na tututukan ng kagawaran ang tamang farm gate price at pag-aaralan kung paano mapapababa ang presyo ng baboy nang hindi nalulugi ang producer at consumer. Isa pa sa tinututukan ng DA ay ang direktang pagdadala ng baboy mula sa slaughterhouse patungo sa mga retailers para maiwasan na ang pagpapatong ng presyo at makapagbenta ng karneng baboy sa mas mababang halaga. We're now getting 100 pigs a day. By next month, it will be 200 pigs. Month after next, it will be 300 pigs until 500 pigs. Using FTI to get those pigs at reasonable price. The Kadiwa Group, aside from the 20 pesos na bigas, will now focus on the pork. Uunahin ng DA ang implementasyon ng naturang programa sa Metro Manila, partikular sa mga palengke na nakakakitaan ng pagtaas ng presyo ng karne. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.